Bless your name, O Lord God. Hallelujah. Banal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gabing ito ay muli kaming nagpapasalamat. Muli kaming nagpupuri sa iyong dakilang pangalan, dahil ikaw lamang ang Diyos na karapat-dapat pasalamatan at purihin. Sa oras na ito, Ama, dalangin ko po na muli niyo po kaming samahan sa lugar na ito. Dalangin ko po, dakilang Diyos, na patuloy mo kaming patawarin sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga kamalian, sa lahat, Panginoon, ng mga nagagawa naming hindi tama sa iyo. Patuloy mo po kaming patawarin at hugasan ng iyong banal na dugo mula ulo hanggang talampakan. Dalangin ko, Ama, na sa oras na ito ay muli mo kaming gawing karapat-dapat sa iyong banal na harapan. At samot dalangin ko po na sa gabing ito ay muli niyo pong ibaba sa lugar na ito ang iyong kapangyarihan. Pagpalain muli, Ama, lahat ng naririto sa gawain na ito. At dalangin ko po, dakilang Diyos, na bigyan niyo muli ng katuparan ang lahat ng aming mga karaingan. Lahat ng aming mga mithiin, Panginoon, ay patuloy mo po itong abutin ng iyong paghimalang kamay sa gabing ito. At umaasa po kami na ikaw ang Diyos na hindi maramot magbigay ng biyaya sa mga anak mong lumalapit sa iyo. At sa oras na ito, dakilang Ama, samot dalangin ko po na lahat ng may problema at may pagsubok ay muli niyo pong palayain. Lahat ng may karamdaman, Panginoon, ay muli niyo pong pagalingin. At umaasa po kami na sa oras na ito ay muli kang gagawa ng himala sa aming mga buhay. Pinagkakatiwala ko sa iyo, dakilang Diyos, lahat ng magaganap sa oras na ito. Pagpalain, Ama, ang iyong mga salita na aming pong pakikinggan. At umaasa po kami na ang tagumpay ay kanina pa ay ibinigay mo na sa lugar na ito. Kaya dakilang Diyos, sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng kaluwalhatian, at ang lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. At sa gabing ito, tayo po ay manatiling nakatayo at pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Sa aklat po ng Kawikaan, Kabanatang 18, talatang 21, ay ganito po ang sinasabi. Ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. So pagpalain po ng ating Diyos ang pagkakabasa sa kanyang mga salita. My dear brothers and sisters, ating purihin, palakpakan ang pangalan ng ating Yahweh El Shaddai. Yung pong malakas na palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Glory to God, glory to Christ Jesus. So ang aking ibabahagi sa inyo ay it's about the power of positive word. Ang kapangyarihan ng mga positibong salita. So tayo po ay maupo at tayo po ay makinig ng mabuti. So 2015, gusto niyo pang pagpalain? Sinong gustong pagpalain? So lahat ng gustong pagpalain, itong 2015, simulan natin ang ating mga labi, salita, sa mga positibo. Amen ba? Lahat ng ating wiwikain ay panay positive kung gusto nyong pagpalain. Ibig sabihin, sabi ng Bible, ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. Kung hindi tayo iiwas sa mga salitang walang kabuluhan, mananatili tayo sa buhay ng 2014. Pero kung tayo ay magsisimula sa pananalitang positibo, kahit na mahirap, kahit na medyo hindi maganda, pero kung always positive ang ating sinasabi, titiyakin ko po sa inyo, biyaya lagi ang darating sa buhay natin.
Halimbawa, kahit wala ka ng pera, sabi mo may pera ka pa rin. Amen po? Wala kang asawa, sabi may asawa ka na. Okay lang ba kayo? Tapos wala kang trabaho, sabi mo may trabaho na ako. Simulan natin ang ating mga pananalita sa mga positibong bagay. May nararamdaman ka, sabi mo wala akong karamdaman. Inuubo ka, sabi mo hindi ako inuubo. Kasi ang ubo normal yan sa klima ng panahon. Amen po ba? Kaya lahat ng gustong pagpalain ng Panginoon, simulan natin ang ating bibig sa mga positibong salita. Ang sweldo mo ay mababa, sabi mo mataas ang sweldo ko. Gusto nyo ba talagang pagpalain? Taas ang kamay ng gustong pagpalain. Pumalakpak ang ayaw. Okay lang kayo? O ito, sabi mo sa iyong katabi, mula ngayon, ingatan natin ang ating labi. Narinig niyo po? Halimbawa, mayroon kayong narinig ng mga salita. Huwag agad kayo maniniwala. Huwag tayong magagatong. Kasi diyan nagsisimula yung pagkawala ng biyaya. Amen ba? Sabi ng Kawikaan, chapter 18, verse 17. Makinig kayo na mabuti. Ang unang salita ay kinikilalang tama. Narinig niyo ba yon? Nakikinig po ba kayo? Proverbs chapter 18 verse 17. Ang unang salita ay kinikilalang tama, hanggang hindi nasusuri at nakikitang balintuna. Pakinggan niyo po ito kasi ito po ay napaka-importante. May mga pagkakataon na lagi tayo nag-uunahan ng pagkasalita. Kasi mayroon tayong tinatawag na kapag ikaw yung unang nagsalita, parang ikaw yung pakikinggan. Andyan po ba kayo? Halimbawa sa trabaho ninyo, may nanira sa inyo. Agad, pagka hindi marunong mag-discern, yung taong nakareceive nung sumbong, kayo agad ay maniniwala. Kaya ang sabi ng Bible, ang unang salita ay kinikilalang tama hanggang hindi nasusuri at nakikitang balintuna. Kaya maraming sumbong, maraming chismis na agad pinaniniwalaan. Mawawala lang yon kapag kanasuri at napatunayang hindi. Pero itong 2015, mag-iingat po tayo. Kung gusto nyong pagpalain, laging positibong salita ang inyong tatanggapin. Pag negative, huwag niyong i-accept. Okay po ba? Halimbawa, sinabi ng kamag-anak mo sa Pilipinas, nasa ospital ang tatay mo, may sakit, huwag mong i-accept. Sabihin mo, Lord, alam kong wala siyang karamdaman. Magugulat ka isang araw, ang tatay mo nasa labas ng ospital. Bakit nasa labas? Walang pambayad. Okay lang kayo? Alam niyo po, totoo lang, pagka tayo ay marunong mag-discern ng bawat salita, yung paniniwalaan mo at yung tatanggapin mong salita ay mangyayari sa iyo. Amen ba? Ang sabi ko po kanina, 2015, dapat positibong salita ang ating bibitawan, and then mga positibong salita ang ating tatanggapin. Yung mga negative, i-avoid muna natin. Dahil kapag tayo ay patuloy na tatanggap ng mga negative word, hindi dadaloy ang biyaya ng Diyos sa buhay natin. Mahahadlangan ang biyaya ng Panginoon. For example, ito, isasample ko lang po sa inyo, na-share ko na rin ito ng mga nakaraan, na nung mga ang aking sister wife, sa panganay namin, sinabi mismo ng doktor, cesarean ang misis mo, dapat isisaryan, dahil hindi lalabas ng normal ang bata. Doktor yon, pero hindi ko tinanggap ang salita ng doktor. Ang sabi ko sa doktor, Dok, 9 na buwan kami nag-pray ng aking sister wife na normal siyang manganganak, tapos sasabihin nyo ngayong cesarean. Sabi ko, hindi ako naniniwalang cesarean ng aking sister wife.
naniniwala ako normal siyang manganganak. Ang sabi ng doktor sa akin, mas marunong ka pa sa akin, ako ang doktor, ikaw hindi doktor. Ang sagot ko naman, kung kayo po ay doktor at nag-aral lang 10 taon, mayroon pong mas higit na nakakaalam kaysa inyo. Ang sabi sa akin, sino ang mas higit nakakaalam kaysa akin, ako na yung doktor? Ang sagot ko naman, ang Diyos kong pinaglilingkuran. So hindi ko tinanggap ang salita ng doktor na kailangan isisarya ng aking sister wife kasi hindi manganganak ng normal. Alam niyo po, kaming doktor ang nagtalo hanggang sa kami pinalipat ng ibang ospital kasi ayaw talaga ng doktor. Pinapipirma ako para isisarya ng aking sister wife, hindi ako pumirma. Ang aking sagot sa doktor, hintayin natin ang tamang panahon kasi ang Diyos ay nagtatakda ng tamang panahon. Sabi ko, pag ang batang yan ay nainip sa tiyan ng aking sister wife, lalabas at lalabas yan. Sabi ng doktor sa akin, pilosopo ka talaga. Ang sabi ko, Dok, ako'y hindi pilosopo. Wala pa akong nakitang buntis na hindi lumabas ang bata. Kayo, may nakita kayong buntis na hindi lumabas ang bata? Lahat ng buntis lumalabas ang bata. Kung yung walang kumadrona walang doktor ng mga nasa bundok lumalabas ang bata Andyan ba kayo? Kaya sabi ng doktor sa akin, hindi ko alam kung saan ka kumuha ng kaisipang ganyan. Ang sabi ko, Dok, kung ayaw niyo po na ang aking sister wife ay manganak dito sa inyong ospital, ililipat ko yan ng ibang ospital. Ang sabi ng doktor sa akin, o sige, itong papel, permahan mo nang wala kaming pananagutan paglabas nyo dito. Sabi ko, okay, Dok, sasign ako. Pag-sign ko sa papel, dinala namin ng kabilang ospital. Pagdating sa kabilang ospital, wala pang 1 oras, nanganak ng normal ang wife ko. Bakit? Kasi, pag tinanggap mo ang mga negatibong salita, masisira ang diskarte mo. Pero kung ikaw ay nanindigan sa salita ng Diyos, tanggapin mo ang mga positibong salita, yun ang magdadala sa iyo sa tagumpay ng buhay. Amen ba? Sa paglilingkod natin, anong sumisira sa ating paglilingkod? Di ba mga negative word? Kahit gusto mong maging magandang paglilingkod, pa mga negatibong salita na nasisira ang diskarte mo. Amen ba? Kaya mula ngayong 2015, simulan natin ang ating mga pananalita sa mga positibo. Iwasan natin ang mga negatibong salita. Dahil kapag ating binabanggit ang mga positibong salita, ako'y naniniwala, pagpapala, biyaya ang ibibigay ni Yahweh El Shaddai. Everybody say, praise the Lord. Alam niyo po, sabi ng Bible, walang perfect sa atin Tingin sa katabi. Sabi mo sa katabi mo, walang perfect sa atin. Naniniwala kayo walang perfecto? Kaya huwag kayo maghanap ng perfect. Andyan ba kayo? Ang hilig natin makakita ng mali ng ating kapwa. Ang tanong ko, kayo ba hindi nagkakamali? Andyan ba kayo? Pag nagkakamali ang ating kapwa, galit na galit tayo. Ang tanong ko, kayo ba hindi nagkakamali? Kakamali tayong lahat. Kung may pagkakamali ang ating kapwa, huwag kayong magagalit. Kasi walang perfecto sa atin. Lahat tayo may pagkakamali. Huwag kayong mag-alala. Mayroong tinatawag na last judgment. Pagdating ng last judgment, hindi kayo mananagot sa iyong kapwa. Ang may katawan, ang mananagot sa kanyang sarili. Amen po ba? Ang panahon natin ngayon ay panahon ng pagpapala, panahon ng grasya ng Diyos. Ang tayo ay dalhin ng Panginoon sa gawain ito, grasya ng Diyos yan. Ang ikay manatili sa gawain ito, grasya ng Diyos yan. Amen ba? Kaya huwag kayo nagagalit sa kapalpakan ng ating kapwa. Bakit? Walang perfect sa atin. Kung may perfecto sa inyo at perfect talaga, ipagagawa ko ng rebolto. At iuutos ko, tularan niyo ang taong yan kasi walang pagkakamali yan. Amen ba? O tingin ulit sa katabi. Inuulit ko, sabi mo sa kanya, inuulit ko, walang perfecto sa atin. Andyan ba kayo? Okay lang kayo?
O ano sabi ng aklat ng Santiago chapter 3 verse 2? Tayong lahat ay malimit magkamali. Sabi dito. Tayong lahat ay malimit magkamali. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Sabi dito. Pero ang sabi ni Santiago, tayong lahat ay malimit magkamali. Amen po. Kung yung mga readers nga sa simbahan, kahit gaano ka usay mag-practice ng pagbabasa, minsan nagkakamali, sumisimplang Samantala, bago tumayo, pabalik-balik na binabalikan yung binabasa. Pag tayo, minsan sumasablay kung yung pare mismo, minsan sumasablay din, di ba? Kasi pinakikita ng Bible na walang perpekto kahit sino. Walang talagang perfect sa atin. Amen ba? Nung time ni Jesus, sino ang madalas sa sumisilip kay Jesus? Sino ang madalas sa sumisilip? Yung mga nagbabanal-banalan. Tingnan ulit sa katabi. Okay lang kayo? Yung mga nagbabanal-banalan, yun ang manilip kay Jesus. Scribe, Pharisees. Sila yung madalas manilip kay Jesus. Bakit? Feeling nila, righteous sila. Feeling nila, sila yung nakakatupad sa kautusan. Tatandaan nyo ito, kahit anong pagsisikap nating lahat, hindi natin mape-perfect ang pagtupad sa kautusan. Andiyan ba kayo? Hindi natin mape-perfect ang pagtupad sa kautusan. Nagkakamali tayo, kaya huwag kayong magagalit sa pagkakamali ng inyong kapwa. 2015, simulan natin ang ating buhay sa maayos na paglilingkod. Amen ba? Mga positibong pananalita, kahit na may pagkakamali, itry natin na magsalita tayo ng mga positibong bagay sa ating kapwa, ikalalakas, ikatatagumpay. Amen ba? At kapag yun ang ginawa natin, maniwala kayo, ang biyaya ng Diyos hindi ilalayo sa buhay natin. Akala nyo ba ang biyaya ng Diyos ay nasa pagsunod sa kautusan? Wala. Wala doon. Pero hindi ko sinasabing huwag niyong sundin ng kautusan. O mismo, yung mayroong binintang libro sa amin sa labas, pagbuklat ko, ano sabi doon? Ano ba talaga ang tunay na pagdaloy ng biyaya ng Panginoon? Wala sa kautusan. Sa saan? Sa tunay na pagmamahal. Amen ba? Nasa tunay na pagmamahal. Kaya anong ginawa ni Jesus? Pati yung laws ng Old Testament, binali niya. Yung pamahiin tungkol sa pamamahinga, binali niya. Yung fasting, binali ni Jesus. Bakit? Anong gustong ipakita ni Jesus? Mas nakahihigit ang pagmamahal. Narinig niyo po ba? Aanhin mo ang pagsunod sa kautusan kung wala kang love. Pero pag may love ka, mayroon ka pag-ibig, masusunod mo ng tama ang kautusan. Pero kung sunod ka ng sunod sa kautusan, na walang pag-ibig, useless. Anong ibig sabihin doon? Ang tao may pagmamahal, ang sabi nga ng Bible, i-save mo ang makasalanan. Iligtas mo ang nagkakamali. Amen ba? Malasakitan natin ang mga taong nahuhulog. Kapag yun ang umira sa puso natin, maniwala kayo. Magsisimula ang pagdaloy ng grabing biyaya ng Diyos sa taong ito na ang puso ay punong-puno ng pagmamahal. Purihin natin si Yahweh. Kasabi mo sa katabi mo, mula ngayon, huwag mo nang tingnan ang aking mali. Mahalin mo na lang ako. Andyan pa ba kayo? Ako walang alam sa nangyayari sa buhay natin, ha? At wala akong pinipersonal. Ako naman, pag tumatayo, nagpe-pray muna ako, Lord, ano ba ang gusto mong ipahayag? At bihira ako mapunta dito sa inyo. Amen ba?
Kasi, ang sabi nga ng 1 Corinthians chapter 13, kahit nasa iyo ang lahat ng bagay, kung wala kang pagmamahal, useless. So, ibig sabihin, napaka-importante ng pagmamahal. Ang taong may pag-ibig, hindi ka papayag na mayroong mawawala kahit isa sa mga taong pinagpala ni Yahweh El Shaddai. Amen ba? Nung nag-uusap kami ng aking sister wife, may mga binanggit siya sa akin dahil sa mga pinanggalingan kong misyon. Sabi niya, alam mo pa ang problema sa iyo? Kapag mayroong mga bumabato sa iyo, hindi ka malang nag-report sa Amorsolo. Anong sagot ko? Kung ako'y mag-report, may pakinabang ba ako? Sabi ko, ang bawat taong dinala ng Diyos sa gawain nito ay pinili ng Diyos. Walang perfect sa atin. Lahat tayo may pagkakamali. Sabi ko, grasya ng Diyos na sila'y mapunta dito at grasya rin ng Diyos na sila'y lumakad sa katuwiran. Amen ba? Tayo, agad-agad tayo, pagka may pagkakamali, agad natin binabato. Hindi ganon. Ang taong may pagmamahal, hayaan natin kung paanong nagbigay ang Diyos ng tsansa sa atin, ibigay mo ang chance sa mga taong pinili at pinagpala ni Yahweh El Shaddai. Sige, palakpak namin pagmamahal. Sabi mo sa katabi mo, I love you. Mahal niyo ba ang kapwa niyo? Sure kayo? Talaga? Okay. Sabi nga natin kanina, be positive in our words. Ano? Kahit ano mangyari, maging positibo tayo sa ating mga sinasabi. Huwag natin i-discourage ang bawat isa. Ito, makinig kayo na mabuti. Minsan, may mga pagkakataon, yung mga Facebook nyo, no? Kasi minsan namomonitor ko kayo sa mga Facebook. Huwag kayo magpo-post ng mga words sa Facebook nyo na walang pakinabang. Andyan ba kayo? Ano yan signs of immaturity. Kung magpo-post man kayo ng mga words sa Facebook nyo, tiyakin nyo na yun ay biyaya. May pagpapala at mapagpapala yung makakabasa. Amen po? Huwag kayo magpo-post ng mga word na nonsense. Kasi hindi kayo makakatulong. Ba't ko ito binabanggit sa inyo? Kasi ako ang inyong pastol. Karapat akong sabihin sa inyo ito. Kahit sino sa inyo. Ang Facebook ginagamit niya sa tama. Amen po ba? Wala akong inaano sa inyo kasi ang dami kong friends sa Facebook. Hindi kayo yon. Ina-aware ko lang kayo, baka mamaya gawin nyo. Kasi meron din ako pinagsabihan ng ganyan, pamangking ko. Sabi ko, Ning, kung may kaaway ka, huwag diyan sa Facebook. Punta mo sa bahay niya, kuha kang itak, saka bigyan mo ng itak. Okay ba kayo? Wag tayo. Baka mamaya mayroong gumagawa dito niyan, huwag niyong gagawin. Kasi simulan natin ang taong ito sa maayos at maganda. Amen ba? Hindi man kayo magsalita, pero sa ating pinupost, sa bawah may pinupost kayo na word, para rin mayroon kayong binabato. Amen ba? Huwag tayo mag-immature sa ginagawa natin. Dapat maging pagpapala, biyaya tayo, maging sa Facebook, maging biyaya tayo sa ibang tao. Maging pagpapala tayo sa ibang tao. Ang kapal-kapal ng Biblia, kung wala kang maipost sa Facebook, kung mag-quote ka ng isang verse dyan sa Bible, nagpatiwakal si Judas, ikaw, anong gagawin mo ngayong araw na ito? Okay ba kayo? Minsan kasi, hindi tayo naging aware, Habang tumatagal, dapat naiintindihan natin yung mga ginagawa natin. Amen po?
Kaya kung gusto niyong pagpalain tayo ng Diyos, maging biyaya tayo sa iba. Maghatid tayo ng mga positibong pananalita, positibong mga message. Kahit saan larangan, pwede ka magamit ng Panginoon. Huwag lang ang demonyo ang gagamit sa atin. Kasi mahirap yun eh. Akala ba natin nagagamit tayo ng Diyos? Minsan hindi eh. Minsan ang gumagamit sa atin, demonyo. Bakit? Pag nakita mo yung kapwa mo, galit na galit ka. Ano bang klaseng puso mayroon tayo? Ang pairalin natin pag-ibig. Na kahit anong kamalian ng iyong kapwa, pag nagharap kayong dalawa, nagagalak ka, natutuwa ka. Bakit? Nakikita mo ang iyong kapwa, andyan sa Panginoon. Amen po ba? Kaya ba'y natutuwa kayong makita ang kapatid nyo? Sino natutuwang makita ang kanyang kapatid? May kapatid ba kayo? O di ba tayong lahat ay magkakapatid kay Kristo? O ibig sabihin, pag nakikita natin ang isa't isa sa atin, nagagalak tayo, natutuwa tayo. Amen ba? Kaya wag natin kainisan ang bawat isa sa atin. Kung hindi niya man gusto ang mukha ng iyong katabi, huwag ka maiinis sa kanya. Bakit? Iba't iba ang mukha natin. Iba't ibang itsura natin. Iba't iba ang kulturang ating pinanggalingan. Amen ba? Katulad halimbawa, kung ang hinahanap mo ay laging malambing magsalita, huwag mo hanapin yan kasi iba't iba ang intonation ng bawat isa sa atin. Intonation ba ang tawag doon? Halimbawa, Bisaya ka. Ang Bisaya, minsan laging galit. Pag kinausap mo, laging mataas ang boses. Batal, kumain ka na ba? Parang ganun. Upo naman po, sister. Ito pala tubig. Pero maganda ang kanyang layunin. Kaya hindi tayo dapat nagagalit sa bawat ginagawa sa atin kasi minsan nami-misinterpret natin yung action. Amen ba? Naranasan ko 'yan sa loob pa naman ng mahabang panahon na pagmi-mission ko, iba't ibang klaseng tao ang akin nakakaharap. Iba't ibang klaseng tao ang akin na-i-encounter sa bawat pagkakataon ng aking mission. Kaya halos lahat ng tao alam ko yung ugali. Bawat parteng norte, ibang ugali dyan. Pagdating naman sa pating Kapampangan, iba din. Pagdating sa South, iba din. Pagdating sa Mindanao, iba din. Iba't iba ang salita. Ano ba yung sakop ng Luzon? Di ba ang Luzon hanggang Bisaya, di ba? Mayroon tayong tinataga ang norte ba Luzon? Luzon. Ano ba yung tatlong ng Pilipinas? Luzon, Bisaya at Mindanao. Di ba? Pagdating sa Bisaya, iba rin ang punto ng pananalita. Pagdating sa Luzon, iba din. Kahit Luzon na yan, iba-iba rin ang punto ng salita diyan. Amen ba? Sa Bicol. Sa Bicol, mayroong malalambing magsalita. Mayroon ding hindi. Depende rin sa lugar ng Bicol. Kasi pag andun ka sa Masbate, Sorsogon, pag malapit sa Bisaya, ay laging galit din. Pero pag parte na dito sa malapit sa Albay, ay malalambing na dyan. Albay, Legazpi, Naga, malalambing na dyan, mapagbigay na dyan. Mga mapagbigay. Ibig sabihin magbigay, sobrang pagmamahal. Ibig sabihin sobrang pagmamahal, todo bigay. May mga Bicolana ba dito? Bicol. Sorsogon. Magkababayan pala kami, Sorsogon din ako Si sister, Naga, mga taga-Naga, magayon. Okay. Kaya huwag kayong magagalit sa punto ng pananalita. Minsan kasi, nagkakaroon tayo ng problema doon sa punto ng pananalita. Kasi, yun ang inaabangan natin lagi, minsan, yung action, doon tayo minsan nasisira Huwag. Katulad ng mga sa norte, magaganda ang ugali ng tao dyan. Pagdating naman sa Pampangan,
Bicol, Bisaya, Mindanao, magaganda lahat ang ugali ng mga tao dyan. Pumapangit lang sa pagtanggap natin. Amen po. Kasi mayroong mga talagang, sabi ko sa inyo kanina, pag inalok ka ng pagkain, nakala mo galit. Mayroon namang tao na napakasilan sa pagkain. Kailangan lagi kang mayroong serving spoon sa pagkain. Pag wala, mayroong mga na yung kinakain sa isasawsaw doon sa ulam. Kung masilang ka, hindi ka nakukuha ng ulam. Bakit? Sasabi mo, may laway na yan eh. Mayroon naman kasing pinanggalingan na gusto nila, nalalawayan talaga yung pagkain. Para lalo na nagiging close ang isa't isa. Kaya kung ako sa inyo, huwag kang gagamit ng serving spoon para nagiging close kayong lahat. Kasi sabi mo, kutsara na, isasawsaw na sa ulam. O, sila nag-halo-halo yung laway. O, siyempre, matitikin mo yung laway niya, magiging close kayong lahat. Hindi kayo mag-aaway-away. Bakit? Magkakaintindihan kayo kasi, siyempre, pinag-halo-halo yung, sumarap yung ulam kasi nag-halo-halo yung mga laway. So, mayroong mga ganong pagkakataon. Pero, huwag tayong magagalit doon. Kahit ano pang yung nararamdaman, dapat matutuhan nating magsalita ng positibo sa ating kapwa. Amen pa? Okay, the power of positive word. Ang sabi dito, loving, wholesome word has a great effect. Yung mapagmahal na salita, yung masustansyang salita, mabuting salita, o mapagpalusog na salita, ay mayroong itong magandang resulta sa buhay ng tao. So ano yung mga resulta ng mga magagandang salita? Sabi ng Proverbs chapter 15 verse 1, sabi dito, ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot. Ito yung mga salitang masustansya, salitang mapagmahal, salitang nagpapalusog, sabi dito. Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot. So, ano ngayon ang gagawin natin? Halimbawa, iba yung pinanggalingan mong kultura. Bisaya ka, ang sagot mo laging pasigaw. Lagi ang galit. So, pag-aralan natin minsan malumanay. Kasi meron naman parte sa Bisaya na malumanay talaga, malambing magsalita. Saan yun? Ilonggo. Yung mga Ilongga, kahit papatayin ka na, ay, papatayin kita, brother. Malulumanay magsalita yan, malalambing magsalita yan. Pero mayroon naman talagang tao na pag nagsalita, akala mo laging galit. Pag sumagot, laging mataas ang kanyang sagot. Pero sabi ng Bible, ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot. Amen po ba? So, ibig sabihin, yun yung mga resulta kapag napag-aaralan natin yung mga tamang pananalita, yung pananalitang masustansya, salitang nagpapalusog. Ano yung salitang nagpapalusog at masustansya? Yung pag-aralan natin yung malumanay. Amen ba? Alam niyo sa bahay, sa loob ng bahay, bakit laging may away? Laging nagpapataasan ng sagot eh. Nung magkasintahan pa lang, ang lulumanay yung magsagutan. I love you too. Tulog ka na. Ito, matutulog na. Nung mag-asawa na, magkasama na sa bahay, tulog ka na. Tapos wala nang I love you. Ano sinasabi? May pera ka ba dyan? Yun ang laging wala nang kalambing-lambing. Andyan pa ba kayo? Okay lang ba kayo? Kaya minsan, sabi ko sa aking sister wife, alam mo, nung dalaga ka pa, ang lambing mong magsalita. May mga anak na tayo. Sabi ko yung lambing, napalitan ng mataas na pananalita. Tapos nagtanong siya sa akin, kailan ka uwi? Di na ako uuwi. Sabi niya, bakit? Kasi lagi mo ko inaaway. Sabi sa akin, hindi naman. Sabi ko, uwi na ako. Sabi niya, bakit? Malambing ka na uli. Kasi minsan ganito tayo eh. Yung bang, minsan nakakaligtaan natin na sa pananalita natin, mayroong magandang resulta ito kung pagbubutihin natin. Kahit sa samahan. Amen ba?
Kung pagbubutihin natin ang bawat pananalita natin, maganda ang resulta nito. Subukan nyo, nag-uusap-usap, nag-meeting, tapos away-away, sagutan, walang magandang patutunguhan. Pero kung ang bawat sagot ay malumanay, maayos, maniwala kayo. Pagkatapos siyang kainan, pagkatapos siyang labing-labing. Amen po ba? I-try nyo minsan sa bahay, sa tahanan, na malalambing ang pananalita pag hindi kayo pinagpala ni Yahweh El Shaddai. Pero kung panay sagutan, nag-uusap sa telepono, sagutan ng sagutan, sigawan ng sigawan, maniwala kayo, sasabi ng biyaya, ay ayoko na nga sa inyo, hindi kayo magkasundo. Pero kung malambing kayo mag-usap, maniwala kayo, kahit na nahihirapan ka, ang kamay ng Diyos ay darating sa iyo para ikaw ay pagpalain ni Yahweh El Shaddai. So ulitin ko po, ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot. Kaya kahit may puot ang ating kapwa, kung malumanay ang ating pananalita, mapapawi ang puot ng ating kapwa. Sa Kawikaan, Kabanatang 15, Talatang 23, ang sabi dito, ang matalinong pangungusap ay nagdudulot ng kasiyahan. At ang salitang angkop sa panahon may dulot na pakinabang. Ang sabi ng Bible, ang matalinong pangungusap ay nagdudulot ng kasiyahan. So ano ang resulta ng mga positibong salita? Sabi natin kanina, una, nakakapawi ito ng puot. Pangalawa, nagdudulot ito ng kaligayahan. Amen ba? Na kahit na lungkot yung kausap mo, talagang wala sa mood. Pero pagka magandang yung pananalita, nagiging masaya, nagiging maligaya ang iyong kausap. Kaya nga, dapat tayo maging matalino sa ating pagkasalita. Dapat angkop sa panahon. Kasi mayroong mga salitang pabigla-bigla. Ano yung mga pabigla-bigla? Hindi na iniisip kung makakasakit o hindi. Andyan ba kayo? Basta tira ng tira. Huwag kayong tira ng tira. Yung sundalo, hindi basta tumitira yan. Hinahanap yung kaaway, yun ang tinitira. Amen po ba? Yung iba namang sundalo, nagtatago lang. Tapos paputok, pataas naman. Kwento ng, ng pinsan ko nung araw, yung sundalo eh. Pag mayroon ng gera, mayroon ng labanan sa Mindanao, nagtatago na lang. Basta ang ginagawa daw niya, nakataas ang armalite niya, paputok, pataas naman. Sabi ko, ba't ayaw mong itama sa kaaway? Sabi niya, ayaw kong pumatay. O kaya nung umuwi sa amin, nakipag-inuman, nasaksak, patay. Ayaw pumatay, siyang namatay. Pero at least, nasunod niyang 10 utos, huwag kang papatay. Amen ba? Kaya pangalawang resulta ng positibong salita ay kaligayahan. Kung gusto natin maging masaya at maligaya ang ating kapwa, isipin muna natin ng mabuti ang bibitawan nating salita. Amen ba? Hindi yung bira ng bira, tira ng tira, wala sa lugar, wala sa panahon, hindi angkop sa pagkakataon. Amen po. Mahirap kaya makasakit ang damdamin. Ano? Andyan pa ba kayo? Kayo, masaya ba kayong nakakasakit ang damdamin? Hindi. Ako hindi ako makatulog pag halimbawa mayroong nagtatampo. Agad kong inaayos. Pag ayaw magpaayos, sabi ko, Lord, bahala na po kayo. Amen ba? Kasi mahirap yun na matutulog ka, alam mong mayroong may sama ng loob sa'yo. Ang hirap ng ganon. Ayusin natin kasi hindi maganda yon. At kung tayo man ay magbibitaw ng salita, huwag padalos-dalos, huwag pabigla-bigla, kahit galit. Alam mo yung minsan sa galit kasi, lalo tayo napapahamak. Huwag nating haluan ng galit ang ating mga sinasabi. Magpigil. Kasi 2015 na,
Dapat ang ating mga salita ay panay positibo, mga salitang pagpapala, salita na kung saan ay masustansya, nagpapatibay, nagpapatatag. Amen po? Kasi napakahalaga po nito. Sabi ng Romans chapter 25 verse 15 ay ganito. Ang malambing na pakiusap, pusong batoy nababagbag. Kita nyo, pusong bato. Pati pusong bato nababagbag pag malambing daw ang ating pangungusap. Amen ba? So anong ibig sabihin doon? Kahit matigas ang kalooban ng iyong kausap, pag ikaw ay malambing mangusap, nababagbag ang pusong bato. Amen ba? Paborito yan ni Brother Jerry. Nang ika'y ibigin ko, mundo ko'y biglang nagbago. Akala ko, ika'y langit. Tapos mayroon pa, di raw makatulog. Bakit? Malamok. Hindi makakain. Bakit? Walang ulam. Okay lang po ba kayo? Kaya pag-aralan po natin yung mga salitang pagpapala, salita na positibo. Kasi ang pakinabang niyan sa buhay natin, kahit na matigas ang kalooban ng iyong kausap, nababagbag ito, nababago ito. Subukan mong galit ng iyong kausap mo, talagang matigas ang kalooban, tapos sabayan mo pa ng talagang matigas din na pangungusap, walang mangyayari sa inyo. Pero kung galit na galit sa iyo yan, naaway ka, subukan mo magsalita ng malambing sa kanya. Alam mo, brother, maniwala kayo. Kahit gaano katigas ang puso niyan, mababagbag yan. Amen ba? Okay ba kayo? Sinang okay lang? Gusto niyo pagpalain? O sabihin niyo mula ngayon, lambingan mo na ang iyong pananalita. Kahit nga pangit, pag ganang ligaw, pag malambing magsalita, napapasagot yung babae. Kaya marami nagtataka, ang ganda-ganda mo, pangit ang asawa mo. Kaya sagot mo, ano naman sa'yo? Bakit? Sa nakuha? Sa lambing ng pananalita. Marami na babagbag dyan eh. Mga pusong pihikan, mga pusong bato, pag malambing na mangusap si lalaki, wala na, bagbag na. Kaya nung ikinasal, sabi ng pare, tinatanggap po ba siya? Pumikit na lang. Opo, brother. Andyan ba kayo? Okay. Pangalawa, sabi dito, positive word is health and life. Yung mga magandang pananalita, sabi dito ay, nakakapagpaganda ito ng buhay, nakakapagpasigla, nakakapagpalakas. Amen ba? Kasi kapag mga positibong ating sinasabi, napapaganda mong buhay ng iyong kausap eh. Nai-encourage mo yung kausap. Pero pag panay negatibong sinasabi natin, kahit anong plano ng taong ito, bumabagsak, gumuguho. Bakit? Kasi panay negatibo eh. Nagsisikap ka. Tapos sasabihin sa'yo, walang mangyayari sa pagsisikap mo. Sa panay negatibo na narinig natin, tuloy, para bagang nawawala ang pag-asa ng taong ito. Pero subukan nyo, kahit ang taong yan ay nawawala ng pag-asa, at lagi mong sinasabi, huwag kang bibigay, magpatuloy ka. May magandang biyayang nakalaan ang Diyos sa iyo. Maniwala kayong taong yan ay magsisikap at magsisikap. Gaganda ang kanyang buhay. Bakit? Sabi dito, positive word is health and life. Nabubuhay. Nagkakaroon ng buhay ang taong ito dahil sa mga positibo mong sinasabi. Amen po ba? Nawalan ng pag-asa dito sa abroad dahil sa mga salita mong panay positibo sa kanya, nabuhayan siya ngayon.
na dati nawala na ng pag-asa, pero dahil sa sinasabi mo mga positibo, nakabangon, muling nakatayo. Kaya simulan natin ang ating buhay itong 2015 sa mga positibong pananalita para yung kausap natin ay magkaroon uli ng buhay. Amen ba? Maging maganda uli ang kanyang buhay. Maging maganda ang kanyang magiging kinabukasan. Dito rin sa paglilingkod, dito sa gawain ng Panginoon, dapat more positive word tayo. Kasi pagka tayo ay panay positibo ang sinasabi dito, kahit may nanlulupaypay na sa inyo, lalakas, titibay, at muling magpapatuloy yan sa paglilingkod kay Yahweh El Shaddai. Gising pa ba kayo? Sinang gising pa? Sure kayo? Ngayon, sabi ng Aklat ng Kawikaan, chapter 10, verse 11. Sabi dito ng Bible, ang bibig ng matuwid ay balong ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Tingnan niyo po. Ang bibig ng matuwid ay balon ng buhay. So, sa madaling salita, kasi ang mga salita ng matuwid na tao ay panay positibo yan. Sasabi dito, ito raw ay balon ng buhay. Kaya lahat ng mga salita ng mga taong positibo, maniwala kayo, ito ay nagiging balon ng buhay. Kaya makikita nyo sa mga taong laging positive ang sinasabi, yung taong magpapakamatay na ay hindi natutuloy. Marami na pong nangyari niya sa Manila. Magpapakamatay na lang, biglang narinig ang gawain. Narinig ang salita ng Diyos. Tapos, hindi natuloy ang pagpapakamatay. Bakit? Kasi muling nagkaroon ng pag-asa ang taong ito. Ganyan din ang dapat na maging attitude natin. Dapat more positive tayo sa ating mga sinasabi para yung mga tao talaga na wala nang kabuhay-buhay. Talagang aayaw na, talagang titigil na, talagang gusto nang sumuko, ay makakapagpatuloy at muling makakabangon dahil sa sinasabi mong may buhay. Amen ba? O, tingin sa katabi. Sabi mo, may buhay daw. May buhay ba kayo? O, sabi ng Kawikaan, chapter 12, verse 18. Ang salitang walang taros ay sumusugat ng damdamin. Ngunit sa magandang salita, sakit ng loob ay gumagaling. Ulitin ko po. Ang salitang walang taros ay sumusugat ng damdamin. Ngunit sa magandang salita, sakit ng loob ay gumagaling. May mga nasaktan tayo sa ating mga pananalita. Simulan natin ngayon na magsalita ng maganda. Kahit na sabi dito, anuman ang naging damdamin ng taong yan, gagaling at gagaling ang taong yan. Amen ba? Amen. Hindi naman kailangan mag-take ng gamot yung mga sumama ang loob para mawala yung sakit ng loob. Ang gamot diyan sa mga nasaktan ng kalooban ay magandang salita. Yan ang gamot diyan. Amen po ba? Kaya simulan natin magsalita ng maganda. Lahat na may sugat ang damdamin, gagaling. Andyan pa ba kayo? Iwasan ang tinatawag na patigasan. Ano yon? Kung ayaw mo, ayaw ko. Di ka lalapit, di ako lalapit. Tingnan natin kung sino susuko sa atin. Huwag ganon. Simulan natin ngayon ang magandang pananalita. Amen po? Halimbawa sa asawa, nagkaroon ng sugat ang damdamin sa ating mga sinabing hindi maganda. Simulan natin. Alam mo, sa lahat ng babaeng nakita ko, ikaw ang pinakamaganda. Sabi na, uy.
Okay lang ba? Okay lang ba kayo? Hindi naman maganda salita yung pambubula yun. Pero totoo lang, ang sugat ng damdamin ay gumagaling sa magandang salita. Kapag simulan natin ngayon ang mga salitang magaganda, maniwala kayo, lahat ng nangyari sa atin ng 2014, hihilom, gagaling. Amen po ba? Bakit? Kasi kung babalik-balikan natin ang mga nakaraan, hindi mabubura, hindi mawawala, walang gagaling. Ang Diyos pag nagpatawad, nililimot lahat ng kasalanan ng tao. So dapat ganun din tayo. Kapag tayo ay nagsimula muli ngayong 2015, huwag niyo nang balikan ang 2014. Amen po. Forget the past and then face the future. Okay po ba kayo dyan? Kasi pag hindi nyo finorget ang nakaraan, wala tayong mararating sa ating buhay Kristiyano. Ano man ang nakaraan, kalimutan na. Minsan kinakanta natin yan. Kalimutan na ang nakaraan. Ngayon nakalaan. Tapos kinakanta lang. Hindi naman kinalilimutan. O sinong gustong pagpalain ng Diyos ngayon? Gusto nyo ba talagang pagpalain? O sabihin sa katabi, kalimutan na ang nakaraan. Ang nakaraan. Sinabi ni Pedro. Mayroon ba kayo natututunan? Sino mayroon natututunan? Taas ang kamay. Sure kayo? Huwag nyo nang balik-balikan. Ang taong may pagmamahal, ang taong may pag-ibig sa puso, anuman ang kapalpakan at kamalian ng ating kapwa, pino-forget yan. Amen po? At maniwala kayo, tayo rin ang aani sa mga mabubuting bagay na ating ginagawa. Sabi po ng Aklat ng Kawikaan, chapter 15, verse 4, ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay. Ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay. Ano yung magiliw? Ha? Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Minsan nakakamiss din ng ating pambansang awit, kantahin natin. Minsan nakakamiss din Pagka talagang matagal ka rin wala sa bansa mo, minsan, kung tutuusin lang yung mga ginawa ng ating mga ninuno, mga lumaban sa bayan natin, talagang grabe, Ngayon ng mga Pilipino, parang wala nang pakalam sa bayan. Pero nung araw, talagang grabe ang pagkipaglaban nila para sa bayan. Ngayon naman, iba na. Grabe ng pangurakot nila sa bayan. Kaya tuloy, ang mga Pilipino nawawalan ng gana sa ating bayan. Bakit? Walang kinabukasan. Minsan tuloy, tinanong ako ng aking sister wife, kailan ka uuwi dito? Sabi ko, hindi ako uuwi dyan. Sabi niya, bakit? Wala ka akong saysay ang ating bayan. Hindi nagbabagong gobyerno natin. Sabi ko, kita mo yan, patas ang kuryente, tubig, patas. Tapos wala naman sa ibinibigay na tulong sa mamamayan. Kayo mga Pilipino, magising kayo sa katotohanan. Bangon, ipaglaban natin ang ating bayan. Pumbira ito, naging na tayo, naging... Pero totoo lang, minsan nga may nagtanong sa akin, Brother Rod, ano kaya magandang gawin sa bansa natin para magbago ang bansa natin? Sabi ko, simple lang. Pakuha kayo ng malaking barko. Sabi, anong gagawin natin sa barko? Isa kayo dyan, mula sa presidente hanggang barangay tanod.
walang ititira. Pati ka mag-anak, isa kay doon. Tapos ano gagawin? Dalin sa laot. Pagdating sa laot, pasabugin. Sabi, ang sama mo ng Brother Rod. Sabi ko, hindi. Sa Bible ka ako, lahat ng mga kalaban ng Diyos, pinatay ng Diyos eh. Sabi ko, pag hindi nyo inalis ka ako, yan hindi magbabagong bayan. Sabi niya, pagkatapos ang gagawin natin, mag-elect tayo ng panibago. Sabi, mahirap mangyari yan. Sabi ko, alam nyo, meron akong nabasang history sa Japan, ganun ang ginawa eh. Yung lahat ng kurap, sinakay sa barko. Pagdating sa laot, pinasabog yung barko. Kaya ubos ang kurap. Andyan pa ba kayo? Sabi nila, Brad, ipag-pray na lang natin. Sabi ko, palasimba rin ng mga yan eh. Sabi ko, nauuna pang sa simbahan ng mga yan. Nagbabayad pa sa pari ng mamalaki yan eh. Para misahan. Sabi ko, yung pinambabayad pa nga nila, galing doon sa kinurakot nila eh. Pero alam niyo po, totoo lang, naniniwala ako, may gagawin ng Diyos sa bansa natin. Naniniwala kayo? Kaya huwag kayo ma-discourage na umuwi ng bansa natin. Uuwi tayo. Pakikita natin sa kanila na kayong maririto sa abroad ang bayani ng bansang Pilipinas. Hindi na yung nakikipaglaban sa kalye. Hindi silang bayani. Ang bayani daw ngayon, yung mga nasa abroad. Bakit? Kasi dahil sa mga nag-a-abroad, yumayaman ang Pilipinas. Kaya ang tawag nila, kayo ang mga bagong bayani ng Pilipinas. Kaya palakpakan natin mga bagong bayani. Okay lang kayo. Ay, totoo naman yan ah. Kasi bakit? Sa bawat padala kaya natin, ano? Ang laki ng pumapasok sa kabanang yaman ng Pilipinas, ano? Kaya ang laki talaga, kaya hindi nila pinipigilan ang magtrabaho sa ibang bansa mga Pilipino. Sa immigration ang pinipigilan. Bakit? Kailangan mo nalagay. Na-hold din ako dyan sa immigration na yan 2 beses eh. Nung pangalawa na, pinasok ko na yung administrator eh. Nung pasukin ko yung administrator, na-aware silang lahat eh. Sabi ng mga officer, ano pong ginawa nyo doon? Tinatanong ko po yung administrator, anong kasalanan ko, ba't hindi nyo pinapaalis? Tapos sabi niya, ay hindi po, dito po tayo mag-usap. Sabi ko, kanina hindi ako kinakausap, ngayon kinakausap nyo na ako. Ginawa ko kaya sa Pilipinas yun. Nung gawin ko yun, na-aware kaya silang lahat. Tapos nung nag-usap na kaming dalawa, maya-maya sabi sa akin, sige na po, makakaalis na kayo. Sabi ko naman, paano ako makakaalis? Yung aeroplano umalis na. Nung malaman lamang ko, yung pala sa immigration sa atin, uso ang lagay. Ano? Kaya sabi ko talagang, ito mga taong ito, nagsisimba naman. Kalang pagdating sa kapwa Pilipino, ang higpit. Kaya kayong mga kamag-anak sa Pilipinas, pag pumupunta rito, sabihin nyo, huwag sila magsinungaling. Pag sinabi, anong gagawin mo doon? Magkatrabaho. Kasi pag sinabi mo ng totoo, pinapaalis. Pag sinabi mo hindi ka magkatrabaho, hindi ka papaalisin. Bakit? Wala silang kita. May nag-share sa akin ng ganyan eh. Hinul daw sa immigration. Tapos tinanong, anong gagawin doon? Maghanap ka ng trabaho doon, ano? Ang sagot niya, oo naman. Kasi walang trabaho dito. Pinaalis daw. Okay. Ang sabi dito, Proverbs chapter 15, verse 4, ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay. Kaya mula ngayon, maging magiliw tayo sa bawat ating sinasabi. Proverbs chapter 16, verse 24. Ang magiliw na pangungusap ay parang pulot-pukyutan, matamis sa panlasa, pampalusog ng katawan. Andito lahat eh. Kaya mapapansin nyo, gumaganda ang samahan kapag maganda yung mga pananalita. Pero pag hinaliwan na natin ang hindi magandang salita, nasisira ang samahan. Amen ba? Kaya pag-aralan natin, ano man ang ating lahi. Kung kayo man ay lahing, kasi ako lahing Pilipino, kayo hindi ko alam. Ano man ang ating pinanggalingan, ano man ang ating kultura,
Ang sabi dito, ang magiliw magsalita ay nagpapasigla ng buhay. Sa madaling salita, kung tayo ay laging galit magsalita, ngayon pag-aral natin, maging magiliw mangusap. Amen ba? Kasi pag tayo ay laging magiliw magsalita, laging positive ang ating sinasabi, lahat ng ating makakausap, tiyak pagpapalain ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. Amen po ba? At ngayong gabi, dahil 9:30 na, tayo na tayong lahat. May natutunan po ba kayo? Anong natutunan ninyo? Ha? Mula ngayon, maging positibo tayo sa lahat ng ating mga sinasabi. Amen ba? I-avoid natin ang mga negatibo na salita na walang kabuluhan. At kapag ito'y ginawa natin, naniniwala ko ang taong ito ay taon ng pagpapala sa ating buhay. Hawakan na po ninyo ang inyong mga daladalahan. Alam niyo ba yung kantang Into Your Hand? Into your hand, I look again. O, hawakan niyo po mga dadalahan niyo. Tapos, pikit natin ang ating mga mata. And everybody sing Into Your Hand. At hilingin niyo sa Panginoon kung ano ang mga bagay na gusto niyong gawin ng Diyos itong taong ito. At ako'y naniniwala, mayroong magandang gagawin ang Diyos sa buhay natin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. Hallelujah, Lord God. I could meet again. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Magnify your name, O God. Yes, Lord God.
Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Salamat po, Yahweh, sa oras na ito. I will worship you, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus Christ. I will worship you. Thank you, Lord. I will worship you. Come on, I will worship you, O God. I will worship. Come on. Thank you, Lord. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. Pagpalain niyo po, Lord, ang bawat naririto ngayon sa lugar na ito, na walang sawa, Panginoon, na naghahanap sa iyo. Lagi mo sila, Ama, na bigyan ng kalakasan at katatagan. Lagi mo sila, Panginoon, na pagpalain. Lagi mong iabot sa kanila, dakilang Diyos, ang biyaya na galing sa iyo. Huwag niyo po silang pababayaan. Dalangin ko, Ama, na itong taon na ito na 2015 ay patuloy na managana ang kanilang mga buhay. Patuloy na may maganda, Panginoon, ang kanilang mga trabaho. At patuloy na ingatan ang bawat pinagkatrabahuan nila, dakilang Diyos. Pagpalain mo rin po, Ama, ang aming mga mahal sa buhay. Huwag niyo po silang pababayaan. At dalangin ko, dakilang Diyos, sa bansang ito, ingatan mo ang bawat isa sa amin. Dalangin ko, dakilang Diyos, na lagi mong ibigay ang tagumpay sa iyong mga anak. Lord, pagpalain mo sa oras na ito lahat ng hawak ng aming mga kamay. Basbasan ito at daluyan ng iyong kapangyarihan upang sa mga bagay na ito ay patuloy kang maluwalhati, madakila at maparangalan. At pagpalain mo, dakilang Diyos, ang bawat handog nila sa gawain na ito. Kayo na po ang magbalik sa kanila ng higit pa sa kanilang inaasahan sa buhay. Lord, salamat po. At naniniwala kami, lalabas kami sa lugar na ito, taglay ang biyaya at tagumpay na galing sa iyo. Kaya sa iyo, dakilang Diyos, ang lahat ng kapurihan, sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, sa iyo ang lahat ng pasasalamat, sa pangalan ni Kristo Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Salamat sa Diyos and God bless us all. Thank you, Brother Ron. Let us give thanks to the Lord. Praise Jesus. Give thanks to